Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3241. Ang mga salitang iyon sa huli ay nag-apoy sa mga pampasabog. Hindi na napigilan ni Gale ang paghakbang niya, "You brat. Huwag masyadong masiyahan sa iyong sarili. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo, at wala akong magagawa sa iyo. Ang panloob na lungsod ay iba sa gitnang lungsod. Maraming lugar kung saan pwede kitang salakayin. Maliban kung gugulin mo ang iyong buong buhay sa mga lugar na may mga paghihigpit, ang iyong katapusan ay mas masahol pa sa kamatayan. Manghihingi ka sa akin ng awa." Hindi napigilan ni Jack na imulat ang kanyang mga mata. Napakaraming beses na niyang sinabi na huwag mag-aksaya ng oras, ngunit ang mga taong ito ay tila palaging pinipiling huwag makinig. Tila nagpupumilit ang mga ito sa patuloy na pakikipag-usap sa kanya na mas ikinainis ni Jack. Inabot niya at pinigilan si Gale sa pagsasalita, "Hoy! Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Pwede bang tumahimik ka? Kahit gaano ka pa kalakas sa tingin mo, pwede bang tumigil ka na sa pag-arte na parang nanalo ka na? Kaya mo bang magyabang pagkatapos mo akong bugbugin?" Napaawang ang labi ni Gale habang namumula sa galit. Wala siyang ibang gusto kundi ang atakihin si Jack sa lugar, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang dahilan na dapat niyang iwanan si Jack upang dahan-daw ang pahirapan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Jack na may nagbabantang tingin. Pagkatapos ng ilang paghinga, dahan-dahan niyang sinabi, "Napakaganda. Dahil ang dami mong gustong mawala, hahayaan kita." Tumanggaw si Jack, ayaw nang mag-aksaya pa ng oras. Pagkatapos pumayag ni Gale, tumalikod si Jack at naglakad papunta sa Progeny Stones. Dumating si Jack sa harap ng ika-27 bato. Ang bawat Progeny Stone ay may nakamaskara na tagapag-alaga sa tabi nila. Diretso lang ang simula ng isang attribute na sugal. Kinailangan lang ng isa na iulat ang kanilang mga pangalan at ilagay ang mga taya para magsimula ang attribute na sugal. Matapos maglabas ng ilang simpleng notes ang caretaker, binigay na nila ang kanilang pwesto. Dumating si Jack sa silangan ng bato, habang si Gale ay nakatayo sa kanluran ng bato. Magkaharap silang dalawa, at tumingin si Gale kay Jack na may galit na ekspresyon. Hindi man lang nag-abalang tingnan ni Jack si Gale na parang hangin lang si Gale. Sumigaw ang caretaker, magsisimula na ang sugal. Ang parehong partido ay dapat isaaktibo ang kanilang mga katangian at ilagay ang kanilang mga katangian sa Progeny Stone. Ngumuso si Gale at sinabing, "Brat. Ikaw ang pinakawalang bulag na kumpiyansa na basurang nakita ko." Tumaas ang isang kilay ni Jack at mahinahong sumagot, "Ikaw din ang pinaka-nakakainis na tanga na nakita ko." Nagkatitigan silang dalawa, hindi nagbibigay daan. Sapat na ang galit ni Gale kay Jack at naiinip na ipinatawag niya ang lahat ng elementong makokontrol niya sa kanyang katawan. Isa siyang wood attribute warrior. Siya summoned up ng isang berdeng ilaw mula sa kanyang katawan, at maging ang kanyang mga mata ay nagsimulang glow berde. Siya ay sumigaw at ibinuhos ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang kanang kamay bago ito itinulak sa Progeny Stone. Kapansin-pansing mas kalmado si Jack. Ang kulay abong enerhiya ay umikot sa kanyang balat na hindi kapani-pani walang mahirap pansinin. Marahan niyang inilagay ang kaliwang kamay sa Progeny Stone. Ang kulay abong enerhiya ay umagos na parang isang ilog, marahas na nag-iniksyon sa sarili sa Progeny Stone. Ang karamihan ay nakakita lamang ng kulay abong enerhiya at isang berdeng kinang na dahan-daw ang tumaas mula sa Progeny Stone. Kabanata 3242. Ang dalawang enerhiya na iyon ay hindi kapani-pani walang puno, at mukhang pantay-pantay ang mga ito. Kalmado itong tiningnan ni Jack, habang si Gale ay may ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Nakita ni Jack na siya ay hindi kapani-pani walang kumpiyansa. Sa sandaling iyon, ang dalawang puwersa ng enerhiya ay nagbanggaan sa hangin. Ang kulay abong enerhiya ay parang isang hindi kapani-pani walang makapangyarihang acid, na agad na natunaw ang berdeng ilaw. Ang berdeng ilaw na iyon ay ganap na natunaw ng kulay abong enerhiya sa isang iglap. Tanging ang kulay abong enerhiya ang naiwan na lumulutang sa hangin, hindi man lang humihina. Nakita ng lahat ang eksena, at maliban sa walang emosyon na caretaker at Jack, lahat sila ay natigilan. Nakabuka ang mga mata nila at nakanganga ang kanilang mga bibig. Biglang nagkaroon ng kumpletong katahimikan. Maging si Gale mismo ay hindi makapaniwala at iniisip kung nag-halucinate ba siya. Kinusat nila ang kanilang mga mata upang subukan at makita ang mga bagay ng mas malinaw at nakita pa rin nila ang kulay abong enerhiya na natitira sa hangin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Gale na wala siyang nakikitang mga bagay. Lahat ng nakita niya ay nangyari. Namutla ang mukha ni Gale habang nanginginig ang mga labi. Ang kanyang mga mata ay, sa isang punto, namumula. Nagsimula siyang huminga ng hindi kapani-pani walang mali-mali.
Ayaw niyang maniwala sa kanyang nakita at gusto niyang patunayan na ang lahat ng nangyari ay ilusyon lamang. Gayunpaman, habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang natakot. Huminga ng malalim si Gale, ito ay peking lahat. Halos isinigaw niya iyon. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nanginginig, at kitang-kita kung gaano kahirap para sa kanya na tanggapin ang katotohanan. Gayunpaman, kahit na hindi niya ito matanggap, ito ang katotohanan. Tumaas ang isang kilay ni Jack, nakaramdam ng saya kay Gale. Ngumuso siya at sinabing, walang silbi kahit sumigaw ka sa langit. Hindi mapakali si Jack na makipagtalo sa kanya, kaya tumahimik siya pagkatapos sabihin iyon. Malinaw ang mga resulta ng attribute na sugal. Ipinakita ito sa harap ng lahat na walang puwang para sa pagdududa. Tumayo ang caretaker sa pagkakataong iyon, at ang malamig niyang tono ay parang walang kinalaman sa kanya. Siya lang ang nagbabasa ng mga resulta. Nanalo si Jack. Nakakuha siya ng 4 na milyong spirit crystal at isang white phoenix fruit, pagkasabi noon, malamig na tumingin kay Gale ang kanyang mapuputi at walang pupil na mga mata. Ang katangian ay may malinaw na mga panuntunan. Kapag natukoy na ang mananalo, ang natalo ay kailangang ibigay ang pusta sa kabilang partido sa loob ng 5 minuto. Kung hindi, sila ay mapaparusahan. Napaawang ang labi ni Gale nang magsimula siyang umubo ng matindi. Nagsimula pa siyang umubo ng dugo, na nagmentsa sa kanyang damit. Masyadong namutla ang ekspresyon niya. Nagtaas ng kilay si Jack. Hindi niya inaasahan na ganito kahirap tanggapin ni Gale. Ang sugal ng katangian ay napuno ng kawalan ng katiyakan noong una. Dapat ay naayos na ng lahat ng lumahok ang kanilang kaisipan. Kahit ayaw nila, mapipilitin nila ang kanilang sarili na tanggapin ito. Kung tutuusin, laging may natatalo at nananalo. Kabanata 3243. Nanginginig ang mga kamay ni Gale habang nakatitig kay Jack, puno ng pag-aatubili. Bumantong hininga siya. Bahagyang nanginginig ang mga labi niya, bakit ako natalo sa'yo? Pagkasabi niya nun, nasa bingit na ng mental collapse si Gale. Nasa bingit na siya ng pagsabog anumang oras. Ang mga mandirigma ng silangang bahagi ay lahat ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Bahagyang umiling ang isang mandirigma mula sa Chaos Continent, kurutin mo ako. Kailangan kong makita kung baliw ako. Kung hindi, paano mangyayari ang isang bagay na walang katotohanan? Siya ba talaga ay isang Wandering Warrior mula sa Hestia Continent? Kailan pa naging malakas ang mga Wandering Warriors? Sa sinabi niyang iyon ay nakahinga pa siya ng mas mabilis. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Isang mandirigma na nakatayo sa tabi niya ang nahirapang magsalita. Huminga ng malalim ang lalaki, hindi ito ilusyon. Kung oo, lahat ng nandito ay nakulong sa loob. Ito ay walang katotohanan. Hindi ba gumagamit si Gale ng Upper Ultimate Earth Rank Technique? Sinabi pa ng lalaking iyon kanina na nasa second level na si Gale, isang sliver na lang ang layo sa perfection. Sa mga ganoong kakayahan, hindi siya dapat matalo ng ganoon kabilis. Kung wala akong alam noon at tumingin lang sa laban, maghahinala na ako na si Gale ay hindi gumagamit ng Upper Earth Rank Technique, kundi Lower Earth Rank 1. Mabilis siyang nawala. Marami ang sumang-ayon sa sinabi niya. Masyadong mabilis na nawala si Gale. Hindi man lang niya nagawang kumapit bago siya matalo. Sa sandaling iyon, ang mga mandirigma mula sa Golden Continent na napakayabang noon ay parang mga impas na lobo. Lahat sila ay may maasim na tingin sa kanilang mga mukha. Ang ugali nila kanina ay tuluyang nawala, para silang lahat ay sinampal ng marahas sa mukha. Hindi nagtagal ang pagkabigla. Matapos mawala ang pagkabigla, nabawi ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ang kanilang kumpiyansa. Sobrang pinahiya sila ng mga mandirigma mula sa Golden Continent, at turn na nila para lumaban. Tumawa ang isang mandirigma mula sa Chaos Continent at sinabing, ngayon kailangan kong aminin na ayos ka lang. Pambihira ang kapangyarihan ni Gale, kaya paano siya haharapin ni Jack? Tingnan mo kung gaano kalubha ang pagkatalo ni Jack. Ang mga salitang iyon ay agad na nagpatawag ng pagmamalaki ng lahat ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo. Ilang tao ang nagsimulang magsalita, tama. Napakalakas ni Gale. Napakalakas niya kaya hindi ko magawang tingnan siya. Paano magiging katapat niya si Jack? Labis na pinuri ng mandirigmang iyon na nagngangalang Lorien si Gale. Hindi ako pumayag noon, pero parang totoo. Hindi ba iniisip niyo lahat? Oo naman. Siya ay isang mandirigma mula sa Golden Continent. Paano siya matatalo sa isang Wandering Warrior mula sa Hestia Continent? Magiging masyadong nakakatawa iyon. Habang nagsasalita sila, tumawa sila ng malakas. Tuwang-tuwa sila na parabang nakapulot sila ng ilang high-grade na table tas sa kalsada. Tuwang-tuwa sila na hindi kapani-pani walang malawak ang kanilang mga ngiti. Kung ikukumpara sa mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo, ang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay galit na galit.
Ang mga salitang iyon ay hindi nagpapahina kay Gale, ngunit mahirap pakinggan ang lahat ng pareho. Ang kanilang mga naunang komento ay lahat ay ibinalik sa kanilang mga mukha. Nahirapan silang iangat ang kanilang mga ulo. Sinabi ni Lorien na si Jack ay hindi karapat-dapat na harapin si Gale, ngunit ganap na natalo si Gale kay Jack. Hindi man lang ikinumpara ni Gale si Jack. Sa isang iglap na dominahan na siya ni Jack. Lahat ng nangyari kanina ay nakita ng lahat. Kahit na may gusto silang sabihin pabalik, wala silang masabi. Ang mga mandirigma ng gininto ang kontinente ay ganap na tahimik na parang nawalan sila ng kakayahang huminga. Ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay lalong nasa sabik habang sila ay nagsasalita. Ang mga pang-iinsulto na ibinato sa kanila noon pa man ay ibinato pabalik sa mga mandirigma mula sa mga mukha ng gininto ang kontinente. Kabanata 3244. Naalala ko na may nagsabing walang karapatan si Jack na hamanin si Gale, na wala man lang siyang karapatang manindigan kay Gale, mukhang tama ang taong iyon. Tingnan mo kung gaano kalubha ang pagkatalo ni Jack. Masyado akong natakot kahit tumingin. Sandali lang ang itinagal niya bago siya natalo. Wala man lang pagkakataon, sobrang bilis hindi ko na alam ang sasabihin ko. Gusto ko talagang aliwin si Jack ngayon dahil mabilis siyang natalo. Ang lahat ay tila hindi kapani-pani walang masaya sa pagiging sarcastic. Ang natalo ay malinaw na si Gale, ngunit nagsasalita sila na parang nanalo si Gale. Ang ilan sa mga mandirigma mula sa Golden Continent ay pula sa galit. Huminga sila ng malalim ngunit wala man lang masabi. Napakadilim ng mga ekspresyon nila na para bang nawalan sila ng pamilya sa magdamag. Halos mahiwalay na ang mukha ni Rudy sa ngiti. Masayang nag-uusap ang lahat, at nakisali na rin siya. Narinig niya ang napakaraming insulto na ibinato kay Jack mula sa mga mandirigma ng Golden Continent kanina, at sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na lumaban. Nasa harapan niya si Lorien at hindi man lang naglakas loob na tumingin sa kanya. Nakatingin lang si Lorien sa Progeny Stone, natulala. Para siyang binigyan ng matinding suntok. Narinig niya ang lahat ng mapanuksong salita sa paligid niya. Sa sandaling iyon, hindi na siya kasing yabang ng dati. Para siyang inalis sa kanya ang kanyang gulugod, hindi na siya kayang suportahan. Pakiramdam niya ay ang lahat ng mga talakayan ay malapit ng mapuntirya sa kanya, kaya sumimangot siya at sinubukang bumalik sa gitna, kung saan nagtipon ang mga mandirigma mula sa Golden Continent. Gayunpaman, nakahakbang pa lang siya nang mapansin siya ni Rudy. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Rudy, ano? Aalis ka na ba, hindi ba napakayabang mo kanina? Bakit sinusubukan mong umalis ngayon? Hindi mo ba sinabi na kaming mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay hindi karapat-dapat? Hinahamon ng mga mandirigma mula sa Golden Continent. Bakit wala kang sinasabi ngayon? Lahat tayo naghihintay. Sumasang-ayon kami sa anumang sasabihin mo ngayon. Hindi na tayo mag-uusap pa. Sa tingin ko ikaw ay ganap na tama. Malakas talaga ang mga mandirigma mula sa Golden Continent. Tingnan mo lang kung gaano kakabilas nanalo. Naninigas ang buong katawan ni Lorien, at walang tigil ang pagkibot ng kanyang bibig. Hindi man lang siya naglakas loob na lumingon. Nahuli siya sa sandaling iyon, hindi naglakas loob na lumayo, ngunit ang pakiramdam na manatili doon ay mali rin. Bigla siyang nagsisi kung bakit siya naging antagonistic kanina, pilit na ginugulo ang mga taong iyon. Halatang hindi siya pababayaan ni Rudy. Iniisip pa lang kung paano siya tinuya ni Lorien ay galit na siya. Pinaikit ni Rudy ang kanyang mga mata at tinitigan mismo ang likod ni Lorien, di ba ngayon lang kami tinawag na country bumpkins? Bakit hindi mo na sinasabi? Bigla mo bang naramdaman na ang mga bumpkin ng bansa ay mas malakas kaysa sa inyong lahat? Napakahina ng genius na pinupuri mo. Itinuwid ni Lorien ang kanyang likod, ngunit hindi dahil sa kanyang pagmamataas. Nanigas ang buong katawan niya. Ayaw niyang magmukhang mahina sa sandaling iyon. May gusto siyang sabihin pabalik para mabawi ang ilan sa kanyang dignidad, ngunit hindi niya mabuo ang mga salita. Kung tutuusin, wala siyang sinabing kapanipaniwala sa sandaling iyon. Napamura si Rudy bago nagpatuloy sa pagsasabi, ngayon, alam mo na ba sa wakas kung sino ang mga mangmang? Ang pagtawag sa iyo na ignorante ay kasing ganda ng pagpuri sa iyo. Hindi bababa sa mga mangmang na tao ay hindi nag-ilusyon tulad mo. Kabanata 3245. Maliwanag na hindi ka gaanong mahalaga, ngunit sa tingin mo ay maaari mong pamunuan ang kalangitan. Akala mo walang makakapantay sa'yo. Ang Golden Continent ay maaaring isang pangalawang gradong mundo, ngunit may nakalimutan ka kumakalat ang impormasyon. Alam naming lahat na ikaw ay nasa ilalim ng ikalawang baitang mundo. Kung hindi, hindi ka sana ipinadala dito para makipagkompetensya sa amin. Matapos sabihin iyon ni Rudy, ang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay galit na halos maubo na sila ng dugo. Kung hindi nanalo si Jack, siguradong magtalo sila hanggang sa mamatay ang mga salitang iyon.
Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay sensitibo sa puntong iyon. Gayunpaman, ang tanging magagawa lamang nila sa sandaling iyon ay ang pag-iingat. Alam na alam nila na kapag tumanggi silang aminin ito o mag-uulat ng ibang bagay, ang mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo ay maaamoy ng dugo at sisimulan silang atakihin sa salita. Kaya naman, napilitan silang tiisin ito. Ang silangang bahagi ay hindi kapani-pani walang maingay, ngunit ang panig ni Jack ay halos tahimik. Pakiramdam niya ay malapit nang mag-collapse si Gale. Palakas ng palakas ang paghinga ni Gale, at ang kanyang mga mata ay sobrang pula na parang anumang oras ay mahihimatay. Alam niyang hindi niya matatanggap ang katotohanan, ngunit hindi niya inaasahan na magpupumiglas siya ng husto. Medyo matagal na rin ang lumipas, ngunit nahuhuli pa rin siya sa sarili niyang pag-iisip, ayaw umamin o tanggapin ang katotohanan. Si Jack ay hindi nag-abala sa pagpapaalala sa kanya na siya ay parurusahan kung hindi siya makagawa ng mga gantimpala. Gale ay mas mahalaga manatili doon sa Jack pa rin. Kung tutuusin, tinakot ni Gale si Jack kanina. Kung may pagkakataon si Gale, siguradong sasalakayin niya si Jack. Si Jack ay natural na hindi magpapakita ng anumang awa sa mga kaaway na tulad niyan. Sa kabutihang palad, si Gale ay mayroon pa ring natitirang katwiran kahit na mabilis siyang nawala. Bago matapos ang takdang oras, mahina niyang itinaas ang kanyang kamay at gumawa ng 4 milyong spirit crystal at isang white phoenix fruit mula sa kanyang storage space. Ang white phoenix fruit ay inilagay sa isang espesyal na kahon. Kinuha ni Jack ang kahon at pinagmasdan ang prutas sa harap ng lahat. Sa sandaling binuksan ang kahon, isang makakapal na halimuyak ang sumalubong sa kanyang ilong. Matapos tingnan ito ng mahabang panahon, itinago ni Jack ang white phoenix fruit. Halos maluwa si Justin sa nakita. Ang white phoenix fruit ay kailangan para makaakyat siya. Kung ang white phoenix fruit ay ibinebenta sa merkado, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 8 o 9 na milyon. Sa ibabaw ng 4 na milyong spirit crystals, ang mga napanalunan ni Jack ay umabot sa 12 o 13 milyon. Ito ay nakakaakit ng maraming hitsura, at ang mga tao ay sobrang naninibugho na ang kanilang mga mata ay nagbabantang lalabas sa kanilang mga socket. Naiinggit man sila, alam na alam nila na kung sila ang nakatayo sa harap ni Gale, sila ang talo. Tumawa si Jack habang nakataas ang isang kilay, not bad. Talagang kumikita ang attribute na sugal. The moment na sinabi niya na tumalsik pa ng dugo si Gale. Puno ng galit ang mga mata niya. Gusto niyang putulin ang leeg ni Jack. Si Jack ay immune na sa mga hitsura ng pagkamuhi na tulad ng matagal na ang nakalipas. Matapos mabayaran ang taya, naglakad si Jack pabalik sa silangang bahagi. Nakakatatlong hakbang pa lang siya nang sumigaw si Gale sa kanya, "Stay there." Sino ka ba hindi ka maaaring maging isang wandering warrior? Ang masama pa ay sinabi mong taga Hestia continent ka. Hindi ako naniniwala. Imposible. Kabanata 3246. Napaawang ang mga labi ni Jack nang lumingon siya kay Gale na puno ng galit. Ngumisi siya at sinabing, "Yun ang totoo. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Alam kong masalimuot ang mood mo ngayon, pero wala akong oras na sayangin ka. Kung gusto mong patuloy na magsinungaling sa sarili mo, wala akong magagawa." Ang mga salitang iyon ang naging dahilan ng pananakit muli ng dibdib ni Gale. Kung ikukumpara sa masampal sa mukha, mas masakit ito. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay, "Huwag mo akong subukang atakihin sa ganitong paraan. Inaamin ko na natalo ako, pero dapat tumigil ka na sa pagsisinungaling sa akin. Kung ikaw ay isang wandering warrior mula sa Hestia continent, walang paraan na matatalo ako ng ganoon kabilis." Pagkasabi noon ay itinuro ni Gale ang 13 progeny stone. Mayroong 2 tao na nakatayo sa paligid ng progeny stone. Ang isa sa kanila ay mula sa Chaos Continent, at ang isa ay mula sa Golden Continent. Nasa matinding labanan ang dalawa. Sila ay galit na ipinatawag ang lahat ng mga katangian na sila ay may kontrol ng injecting ang mga ito sa progeny stone. Sa bato, 2 sinag ng liwanag ang nagsalubong. Ang isa ay icy blue, habang ang isa naman ay mud yellow. Nagsagupaan ang 2 ilaw sa hangin, hindi nagbibigay daan sa isa. Ang nagyayelong asul na liwanag ay biglang nag-atake, na nag-alis ng isang bahagi ng dilaw na liwanag. Ang dilaw na ilaw ay naglunsad ng isang ganting pag-atake sa asul na ilaw. Mula doon, kitang-kita na ang dalawa sa kanila ay pantay-pantay, at ang mananalo ay mangangailangan ng ilang oras upang matukoy. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Gale. Sinusubukan ba niyang patunayan kung gaano ito kabilis? Huminga ng malalim si Gale, hindi ka pani-pani walang umasim ang mukha niya, nakikita mo ba yon? Ito ay kung ano ang mangyayari kapag ang iyong mga kasanayan ay malapit na. Kung ikaw ay nasa parehong antas sa akin, mangyayari iyon, ngunit malinaw na hindi. Ang teknik na natututuhan ko ay isang upper earth rank technique.
Kung magagawa mo ito, nangangahulugan ito na gumagamit ka ng mas mababang Ultimate God Rank technique. Simula kailan natutunan ng mga Wandering Warriors mula sa kontinente ng Hestia ang mga diskarte sa mas mababang Ultimate God Rank? Huwag mong isipin na maniniwala lang ako sa mga kasinungalingan mo. Huwag mo akong pretuhin na parang tanga. Kahit na ang Hestia continent ay may hadlang na humihiwalay sa kanila mula sa ibang mga mundo, mayroon pa rin akong ilang pangunahing kaalaman. Maliban na lang kung ikaw ang pinakamataas na napiling alagad ng isang angkan sa ikasyam na baitang, walang paraan kung gaano ka kahusay. Sa wakas ay naunawaan ni Jack kung bakit ang daming sinabi ni Gale. Sinisikap lang ni Gale na iligtas ang ilan sa kanyang dignidad. Kung tutuusin, napakahiyang matalo sa isang gumagala na mandirigma. Ang pagkatalo sa isang henyo na may mas mababang Ultimate God Rank technique ay magbibigay ng ganap na kakaibang impresyon. Kahit papaano ay nawala siya ng may dignidad at hindi pinagtatawanan. Sa sandaling iyon, nagsimulang magseryoso ang mga mandirigma sa silangang bahagi. Nakadikit kay Jack ang label ng isang Wandering Warrior, pero mukhang tama si Gale. Si Jack ay maaaring kumilos lamang at hindi nagsasabi ng totoo. Ang mga labi ni Jack ay nagsimulang kumikibot ng walang magawa. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa mga mandirigma sa silangang bahagi. Sa pagkakataong iyon, lahat sila ay nakadilat habang nakatingin kay Jack ng may pagtatanong. Makahulugang ngumisi si Jack, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo itong tingnan. Mayroong ilang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia na natipon dito. Kung ako ay mula sa isang high-grade clan, tiyak na kilala ako ng ilan sa kanila. Kabanata 3247. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Jack pabalik sa silangang bahagi. Ayaw niyang mag-aksaya pa ng oras. Sa sandaling pumasok si Jack sa lugar, nakita niya ang isang pamilyar na figure na mabilis na dumaan sa kanya. Sa malapit na impresyon, hindi ba iyon si Lorien, na kanina pa naging mapagmataas? Gayunpaman, si Lorien ay nagmukhang daga sa kalye sa sandaling iyon, hindi man lang naglakas loob na itaas ang kanyang ulo habang nilalagpasan niya si Jack. Ngumiti si Jack bago siya malamig na sinabi kay Lorien, "Ano? Ang yabang mo kanina, di ba sabi mo may sira ulo ko?" Panipi. Nang marinig iyon ni Lorien ay binilisan niya ang pagtakbo. Hindi man lang siya naglakas loob na huminto. Para bang ang mga salitang iyon ay binigkas ng isang demonyong humahabol sa kanya. Ang paghinto ay nangangahulugan na siya ay mahuhuli. Napangisi si Jack, hindi nagpatuloy. Tulad ng sinabi ni Lorien kanina, maraming lugar na walang anumang paghihigpit sa antas na ito. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, makakaganti siya. Pagkabalik sa tabi ni Rudy, masigasig siyang binigyan ni Rudy ng thumbs up. Si Justin, na inakala kanina na baliw si Jack, ay sinundan ng tingin ng paghanga si Jack. Walang pakialam si Jack kung paano siya tinitingnan ng iba. Nang matapos ang laban, nag-iisip na si Jack kung sino ang susunod niyang makakaharap. Tutal, 3 sugal lang ang kaya niyang gawin sa isang araw. Bago siya umalis, gusto niyang lumayo man lang na may dalang 30 milyong spirit crystals na halaga ng mga asset. Doon lamang siya lalapit sa kanyang mga layunin. Nang mga sandaling iyon, may mga taong nagtangkang lumapit, ngunit ang mga mata ni Jack ay nasa kanlurang bahagi bago sila makapagsalita. Nais niyang makita kung may kawili-wiling nangyayari doon. Mayroong mahigit 1,000 tao at mahigit 1,000 board. Tiyak na mayroong ilang mga kayamanan na maaaring mapabuti ang kanyang kaluluwa doon. Habang ang kanyang mga mata ay same time na tumitingin sa paligid, isang masayang tawa ang biglang narinig, "Sige, yun lang." Ang Enlightened Soul Root ay isang bagay na kamangha-mangha. Kahit sa ating mundo, ang halaga ay maaaring umabot sa 30 milyon. Sa whirling world kung saan kulang ang mga bagay, maaari itong tumaas ng isa pang 10 milyon. Ang mga salitang iyon ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ni Jack. Nilinggan niya ang kausap, at nakita niyang ito ay isang matangkad na lalaki na nakasuot ng malalim na berdeng damit. Tumaas ang isang kilay ni Jack at nagtanong, "Sino iyon?" Nasa tabi ni Jack si Justin at agad na sumagot, "Victor Krull ang tawag sa taong iyon." Siya ay mula sa Flying Cloud Clan ng Chaos Continent. Siya ang pinakamataas na napiling disipulo, kaya napakalakas niya. Nagtaas ng kilay si Jack bago tumango kay Justin. Tuwang-tuwa ang mga labi ni Justin. Si Jack ay may magaspang na personalidad. Napalingon siya sa sandaling may gustong lumapit, hindi pinapansin ang iba, ngunit tumango talaga siya sa kanya. Biglang naramdaman ni Justin na napakaswerte niya. Hindi alam ni Jack kung gaano kabilas ang pag-iisip ni Justin sa isang maikling sandali. Ang kanyang isip ay nakatuon sa mga salitang, Enlightened Soul Root. Ang isang kayamanan na tulad niyan ay naitala pa sa mga aklat ng mga mundo sa unang baitang. Ang Enlightened Soul Roots ay mayroong maraming soul energy na maaaring magpapataas ng bilis ng pag-unawa ng isang soul attribute warrior.
Matapos itong ma-absorb, maaari pa nitong itaas ang mga talento ng isang mandirigma. Ito ay isang bagay na kamangha-mangha at nangyari na isang bagay na kailangan ni Jack. Si Victor ay may mataas na katayuan at siya ang unang pwesto sa mga napiling disipulo ng Flying Cloud Clan. Sa sandaling sinabi niya iyon ay agad siyang nakakuha ng maraming papuri sa kanyang paligid. Sarap na sarap si Victor sa pakiramdam at may matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 3248. Gayunpaman, may nagpahayag ng sariling opinyon, hindi magiging madaling pakitunguhan si Dan Summers. Siya ay isang napiling disipulo ng banal na baitang clan, ang Asher Clan. Kahit na hindi siya isa sa mga nangungunang disipulo, napili pa rin siyang disipulo. Hindi mo siya maikukumpara sa mga panloob na disipulo. Agad na pinuna ang taong iyon pagkatapos sabihin iyon. Isang lalaking matangos ang ilong na malamig na tumikim at sinabing, bakit mo sinusubukang pumuri ng sobra sa iba? Si Dan ay isang napiling disipulo, ngunit hindi ba't isa rin si Victor? Ano ang kahanga-hanga sa pagiging isang piniling disipulo? Hindi ba masyadong nagyabang si Gale kanina? Natalo pa rin siya ng husto, hindi na niya kayang tumayo laban kay Jack. Masyadong nagyabang ang Golden Continent bago ito. Lahat kayo niloloko. Ang mga salitang iyon ay nakakuha ng maraming hitsura ng pag-aproba, ngunit marami sa kanila ang umiling para hindi rin sumang-ayon. Kahit na hindi nila ito gustong aminin, ang Golden Continent na mas malakas kaysa sa kanila ay ang katotohanan. Hindi nila maitatanggi ang kanilang kabuoang lakas dahil lamang sa mga mayayabang at walang hiya ang kanilang mga mandirigma. Ang Flying Cloud Clan ay isang 8th grade clan mula sa Chaos Continent, ngunit ang Asher Clan ay 2 grado na mas mataas kaysa sa Flying Cloud Clan. Tiyak na magkakaroon din ng pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga alagad. Sumimangot ang isang mandirigma mula sa White Marsh Continent at nagsabi, hindi namin sila sinusubukang purihin, ngunit itinuturo lang namin ang katotohanan. Hindi natin maitatanggi ang lakas ng Golden Continent dahil lang nagtagumpay si Jack. Ang isang napiling disipulo ay isang piniling disipulo pa rin, mas malakas sila kaysa sa panloob ng mga disipulo. Panipi. Ang mga salitang iyon ay agad na sinaway ng mga alagad ng Flying Cloud Clan, anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Hindi mo ba alam na si Victor ang nasa unang pwesto sa Flying Cloud Clan? Siyempre, kinikilala namin na ang Asher Clan ay mas malakas kaysa sa Flying Cloud Clan, ngunit si Dan ay hindi ganoon kataas sa mga napiling disipulo ng Asher Clan. Si Victor ang unang pwesto. Dahil lang dyan, hindi mo ba naisip na hamanin siya ni Victor? Pakiramdam ko ay malaki ang tsansa ni Victor na manalo. Ads by Pop Future. Ang tao ay tila walang iniwan na lugar para sa debate, at ang mandirigma mula sa White Marsh Continent ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Ayaw na niyang makipagdebate pa kaya itikom mo na ang bibig niya. Ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay nahati sa 2 pagdating dito. Ang isang bahagi sa kanila ay nadama na si Victor ay maaaring talunin si Dan, habang ang isang bahagi ay parang si Dan ay medyo mas malakas kaysa kay Victor. Nagsimulang mag-away ang 2 panig. Siyempre, ang mga salitang iyon ay nahulog din sa mga tainga ng mga mandirigma mula sa Golden Continent. Muling sumiklab ang galit na kanilang pinigilan. Ang mga mandirigma ng Golden Continent ay nakaramdam ng matinding insulto. Kahit na si Victor ay isang top chosen na disipulo, hindi nila ito masyadong inisip. Pagkatapos ng lahat, ang Flying Cloud Clan ay isang 8 baitang clan. Sa kanilang mga mata, isa lamang itong bayani sa mga lesser. Lahat sila nadama na sila ay nasa itaas. Salamat sa sinabi ni Gale kanina, naisip ng lahat ng mga disipulo mula sa Golden Continent na walang paraan si Jack sa kanyang pagpapakita. Hindi nila tiningnan si Jack sa pamamagitan ng isang normal na lente, kaya nanatili ang kanilang mga prejudices laban sa mga 3rd grade na mundo. Matapos marinig ang lahat ng sinabi, muli silang nabalisa. May nagsimulang sumigaw kay Victor, Jack is Jack. Espesyal ang kanyang mga kalagayan. Dapat nating pag-usapan ang mga bagay ng hiwalay. Paano kung si Victor ang top chosen disciple, hindi pa rin niya matatalo si Dan? Kabanata 3249. Tama na yan. Kung lahat kayo ay makakagamit ng mas mababang Ultimate God Rank techniques, wala kaming masasabi tungkol dito, ngunit hindi ninyo magagawa. Aaminin ko na mayroong ilang malalakas na mandirigma sa inyo, ngunit iyon ay dahil lamang sa iyo ang mga numero. Tiyak na mayroong ilang mga pambihirang. Huwag mong isipin na kaya mong talunin ang Golden Continent dahil dyan. Hindi lahat ay maaaring hamanin ng isang napiling disipulo mula sa isang banal na angkan ng grado. Sumabog na naman ang kapaligiran na kanina lang kumalma. Kung tutuusin, wala sa kanila ang nagkagusto sa isa't isa. Higit pa riyan, ang 2 panig ay hindi kapani-pani walang malupit sa kanilang mga salita. Nagpatikip ulit ng tenga si Jack sa inis. Ayaw niyang makilahok sa mga argumentong iyon dahil walang kabuluhan ang mga iyon.
Gayunpaman, dahil lang sa ayaw niyang makipagtalo ay hindi nangangahulugan na hindi siya tututukan ng baril ng iba. Sinadya ng ilan sa kanila si Jack para sa dignidad ng Golden Continent, kahit si Jack, hindi niya kayang talunin si Dan. Maaaring natalo si Gale, ngunit iyon ay dahil lamang sa nagkaroon siya ng sandali ng kawalang ingat, at hindi ginamit ang kanyang buong kakayahan. Kung hindi, walang paraan na siya ay nawala ng ganoon kabilis. Ginawa ni Jack, at kaya rin ni Dan. Kaya niyang talunin ng tuluyan si Gale. Laging mayroong agwat sa pagitan ng mga pinili at panloob ng mga disipulo. Napakalayo nilang dalawa kaya kayang harapin ni Dan si Gale ng kumpletong pagkatalo kahit na sa pinakamagandang estado ni Gale, ngunit hindi kaya ni Jack. Kaya, mas malakas si Dan kaysa kay Jack. Ang mga salitang iyon ay ganap na may kinikilingan, at ginawa ang mga tao na hindi makapagsalita. Gayunpaman, sa sandaling ito ay sinabi, ang iba pang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay sumang-ayon. Pinalala pa nila ito ng husto. Sinimulan pa nilang baguhin ang mga katotohanan ng laban ni Jack laban kay Gale. Ginawa nila ang lahat para makipagtalo na mabilis lang natalo si Gale dahil hindi siya handa, ito ay resulta ng minamaliit ang kanyang kalaban. Hindi ibig sabihin na mas mahina si Gale kay Jack, ngunit kitang-kita ang agwat sa pagitan nina Gale at Dan. Si Gale ang ika-10 lugar sa mga panloob na disipulo, habang si Dan ay isang piniling disipulo. Kahit na hindi siya kabilang sa mga nangungunang piniling disipulo, kitang-kita pa rin ang kanyang mga kasanayan. Kung haharapin ni Dan si Gale ay matatalo ng husto. Lahat sila ay nakatitiyak na kahit si Jack ay hindi makakasama ni Dan, at si Jack ay mas matatalo pa. Masyado silang kinukutya ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo kanina, kaya ginagamit nila ang pagkakataong ilabas ang kanilang mga pagkabigo. Nagsimula na silang lumakas ng palakas. Ang ilan sa kanila ay sadyang nagtaas ng boses para marinig sila ng lahat. Lalong tumitindi ang mga pagtatalo. Nasa stage pa nga sila kung saan malapit na silang mag-away. Gustong-gusto ni Victor na pinupuri at kinasusuklaman ito kapag nagdududa ang iba sa kanyang kakayahan. Nang marinig niya ang lahat ng iyon, galit na galit siya. Nagsimulang umasim ang ekspresyon niya at bigla siyang nagtaas ng boses, anong alam mo? Ang galing mo lang magyabang. Hindi ba't pinuri mo ang sarili mo kanina? Nakita ng lahat ang nangyari pagkatapos noon, hindi man lang ganoon katagal, pero kahit papaano ay lumala ka na. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang medyo huminto ang labanan. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing karakter ay tumaas. Dahil sa nangyari noon, ang mga mandirigma ng Golden Continent ay hindi nang ahas na maging masyadong matigas ang ulo. Gayunpaman, hindi nagtagal, nakarinig sila ng mahinang boses mula sa malayo. Kabanata 3250. Talagang wala kaming maipakitang awa sa inyo. Isang laban lang ang nanalo mo, ang yabang mo na. Iniisip ba ninyong lahat na hindi kayo matatalo ngayon? How dare you challenge me? Parang ang tagal kong nakaupo dito. Wala akong sinasabi, kaya lahat kayo ay nasiyahan sa inyong mga sarili. Papalapit na ang boses. Lumingon si Jack at nakita niya ang isang maskuladong mandirigma mula sa kontinente ng Hestia na naglalakad mula sa kanlurang bahagi. Tila ang taong iyon ay si Dan. May nagbabantang aura sa paligid, at halatang sanay na siya sa pagiging in command. Nang makalapit ang taong iyon ay sinadya niyang ihinto ang tingin kay Jack. Malamig na pinagmamasdan ng matatalas niyang mata si Jack, parang leon na nakatingin sa biktima nito. Ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang kakaibang ngiti, huwag kang masyadong maging masaya sa iyong sarili, natalo mo lang ang isang panloob na alagad. Sa mata ng mga piniling disipulo, ang mga panloob na disipulo ay mga langgam lamang. Daig mo lang ang langgam. Basura ka pa rin sa paningin namin. Sa sinabi ni Dan, puno ng bloodlust ang ngiti niya. Mukha siyang demonyo mula sa impyerno. Wala siyang pakialam kung sagutin siya ni Jack o hindi. Para talagang isang langgam si Jack na maaaring patayin anumang oras, na hindi niya napapansin. Panay ang lakad niya nilampasan si Jack at hindi na niya pinalampas ang tingin kay Jack. Huminto siya sa harap ni Victor. Sa sandaling iyon, hindi ipinalalabas ni Victor ang kanyang dating kay-abangan. Nakakunot ang kanyang kilay at mukhang seryosong-seryoso pero punong-puno din siya ng fighting spirit. Sa pagtingin sa kanya ng ganoon, nanunuya si Dan, talagang basura ka na masyadong iniisip ang sarili mo. Sa palagay mo ba maaari mong dagdagan ang iyong mga pagkakataong manalo sa pamamagitan ng pagkilos na tulad nito? Isang langgam lang si Jack na pwedeng patayin anumang oras sa paningin ko, at ikaw din. Mas maliit ka pa sa kanya. Inabot niya at may nabuong golden cyclone sa palad niya. Mabilis na umikot ang bagyo, at may pagkakabit, sumabog ito 1 metro ang layo sa mukha ni Victor. Ang enerhiya ay kumalat palabas, at ang mga mandirigma na mas malapit sa pagsabog ay nararamdaman kung gaano kalakas ang pressure.
Marami sa kanila ang umatras, at ang ilan sa mga mahihinang mandirigma ay namutla at nagsimulang pawisan. Napangiti si Dan habang nakatingin kay Victor ang malamig niyang mga mata. Siya ay hindi kapani-paniwalang pagbabanta. Hindi siya umaatake, at nagpapahirap lang, kaya natural na hindi siya pinarusahan para dito. Huminga ng malalim si Victor, hindi man lang umaatres sa pressure na iyon. Masasabi niya na si Dan ay hindi kapani-paniwalang talino, ngunit siya rin. Kahit na si Dan ay isang napiling disipulo mula sa Asher Clan, hindi siya isa sa mga nangunguna. Maaaring siya ay mula sa isang ikawalong baitang angkan, ngunit siya ang pinakamataas na napiling disipulo ng Flying Cloud Clan. Sa mga mata ni Victor, maihahalin tulad siya kay Dan. Ang mga sugal ng katangian ay hindi tiyak, at lubos siyang nagtitiwala sa kanyang sarili. Hindi niya akalain na matatalo siya. Pinaikit ni Victor ang kanyang mga mata, tumingin ng diretso kay Dan, may kapangyarihan ka, ano? Sa tingin mo kaya mo akong takutin ng ganyan? Sa tingin mo ba ay duwag ang sinumang hindi mula sa Golden Continent? Akala mo ba talaga matatakasan natin ang ilang maliliit na pandaraya? Napakunot ang noo ni Dan habang namumuo ang galit sa kanyang mga mata. Isang surge of killing intent ang lumabas sa kanyang katawan. Noong una ay hindi nagustuhan ni Dan si Victor, ngunit balak niyang patayin si Victor pagkatapos noon. Dahil ayaw tanggapin ng batang ito ang kanyang kabaitan, hindi siya nagpigil. Kabanata 3251. Pinaikit ni Dan ang kanyang mga mata. Mukhang masyado mo na talagang sinusuri ang sarili mo. Wala kang karapatan na hamanin ako, ngunit mayroon akong isang mabait na puso, nakikita mo. Naaawa ako sa iyo na walang laman ang ulo ng mga basurahan. Ignorante ka lang, hindi mo alam kung gaano kalawak ang mundo. Sinisikap ko lang na palawakin ang iyong pananaw. Kailangan kong maging malupit at paalalahanan ka, bagaman, huwag kang umiyak kapag natalo ka mamaya. Para siyang sinampal ni Victor nang marinig ang mga salitang ito. Namula ang mukha niya sa galit habang nakatitig kay Dan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, umungol siya, sa impyerno kasama ang iyong mabait na puso. Itigil ang pag-arte na parang ikaw ay higit sa lahat. Hindi ba't nililibak mo lang ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo dahil sa iyong pinagmulan? Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung gaano ka kamangmang. Damang-dama ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki na maaari itong putulin ng kutsilyo. Nagkatinginan sila ng may galit, at halatang madaling sumiklab ang away. Naka-cross arms lang si Jack habang tahimik na nakatingin sa kanilang dalawa na nag-uusap. Naging tahimik ang mga pangyayari, at walang gumagalaw. Nakatingin lang sila sa isa't isa, gamit ang kanilang mga ekspresyon upang ipakita kung gaano sila galit. Pakiramdam ni Jack ay mukhang nakakatuwa silang dalawa. Mahigit 10 segundo silang nagkatitigan bago hindi na nakatiis si Jack at sinabing, Victor, tama. Mayroon ka bang natitirang sandali? Gusto ko ring tumaya laban sa kanya pagkatapos mong labanan siya. Pwede bang tumigil na kayo sa pagtitinginan? Kung wala lang akong alam, iisipin ko na lang na humahanga kayo sa isa't isa. Sa sandaling sinabi niya iyon, nakaakit siya ng maraming tingin habang nagtataka silang nakatingin kay Jack. Kung hindi nila nakita ang husay ni Jack, hindi nila matitiis ang kanyang mga salita at ugali. Kung tutuusin, masyadong mayabang ang mga salitang iyon. Sinabi ng isang mandirigma mula sa kontinente ng Hestia, hindi nakakagulat na ang mga mandirigma mula sa ginintoang kontinente ay tumingin kay Jack na parang gusto nila siyang punatin. No wonder galit na galit sila. Naiinis lang siya kapag nagsasalita. Walang pasensya na binilisan ni Jack sina Dan at Victor, na hinihiling sa kanila na huwag nang mag-aksaya pa ng kanyang oras. Parang nandoon lang ang iba para ibigay sa kanya kung ano ang meron sila. Paano matitiis ng sino man? Sure enough, galit na galit na galit na galit na galit na galit na galit si Dan habang tinatitigan si Jack ng maigi. Huminga siya ng malalim habang sinabi kay Jack, naging mabait ako sa iyo, pero binaliwala mo iyon. Naglakas loob ka bang hilingin sa akin na huwag sayangin ang iyong oras? Sino ka sa tingin mo? Paano kung ikaw ay may mas mababang panghuling ranggo ng Diyos? Sa kanlurang lugar, hindi bababa sa 10% ng mga tao doon ang natuto ng mga diskarte sa mas mababang Ultimate God rank. Pagkatapos niyang sabihin iyon, karamihan sa mga mandirigma sa paligid niya ay nakakagat ng dila. Sa katunayan, ang paghahambing ng sarili sa iba ay hindi kapani-paniwalang nakakabigo. Mayroong higit sa 1,000 mga tao sa kanlurang lugar, at 10% ay nangangahulugan na mayroong higit sa 100. Kahit na sa napakaraming mandirigma sa silangang lugar, magiging kahanga-hanga na kung mayroong 20 na maaaring gumamit ng Ultimate God rank techniques. Gayunpaman, mayroong higit sa 100 sa kanlurang lugar. Oo naman, may pagkakaiba sa kasanayan, at imposibleng baliwalain ang pagkakaiba sa talento. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi talaga nagre-react sa sinabi niya.
Ang mas mababang Ultimate God Rank Techniques ay napakaliit sa kanya pagkatapos ng lahat. Kabanata 3252. Pagkatapos ng lahat, gumamit si Jack ng isang Upper Ultimate God Rank Technique at na-master na niya ito. Pagkatapos nito, susubukan niyang matuto ng Storm God Rank Technique. Kahit na nabigo siyang makarating sa unang yugto, hindi magiging problema ang pagpunta doon hanggat mayroon siyang sapat na oras. Hindi napigilan ni Dan ang kanyang kalmado nang mapansin niya kung gaano kaitigas ang ekspresyon ni Jack, hindi katulad ng pagkagulat ng mga mandirigma sa paligid niya matapos mapansin ang pagkakaiba nila sa kanilang mga katapat. Kumunat ang noo niya at mas lalo pang nagalit sa pagiging matigas ni Jack. Kung hindi dahil sa mga pagbabawal, tinuruan niya sana ng leksyon ang walang ingat na brat na ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Jack nang bumalatay sa mukha niya ang kalungkutan. Bigla siyang nagsisi sa sinabi niya kanina. Hindi dahil sa takot siyang masaktan si Dan kundi dahil napansin niyang kabaligtaran ang epekto ng kanyang mga salita sa gusto niya. Hindi niya nagawang pukawin si Dan na makipaglaban kaagad kay Victor. Sa halip, inayos ni Dan ang sarili at tinitigan ng masama si Jack. Mula pa lang sa pagtingin kay Dan, alam na ni Jack ang iniisip ni Dan. Malakas na sinabi ni Dan, bakit ako makikinig sa iyo? Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba obligado akong simulan agad ang attribute gamble dahil lang sa tinanong mo? Mukhang masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Gusto mo pa bang tumaya laban sa akin pagkatapos ko siyang kalabanan? Anong yabang? Ipapaunawa ko sa iyo ang kaibahan natin sa lalong madaling panahon. Malulungkot kang matatalo. Tumanggi akong makinig sa iyo. Sa paningin ko, hindi mo maihahambing sa langgam sa gilid ng kalsada. Napaawang ang labi ni Jack sa sobrang inis. Parang hindi niya kayang i-provoke ang iba ng ganoon, gayunpaman, gusto niya. Kung tutuusin, hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng iba. Iba talaga ang kinikilos ng taong nasa harapan niya kaysa sa gusto niya. Nakakunot ang noo ni Jack habang malamig na sinabi, so you're insist to waste my time. Hindi ka ba nagmamadaling ipaalam sa akin kung gaano kalaki ang pagkakaiba natin? Magmadali at sumugal laban sa kanya, kung gayon. Kung hindi, sumugal ka sa akin. Kaya niyang gumawa ng 3 sugal sa isang araw. Naplano na ni Jack ang kanyang oras bago siya pumunta sa lugar, at mayroon siyang iba pang mga bagay na kailangan niyang gawin. Wala siyang oras na mag-aksaya doon. Ngumisi si Dan, bahagyang itinaas ang ulo at tuluyang hindi pinapansin si Jack. Huminga ng malalim si Jack habang umaawang ang labi. Sa sandaling iyon, narinig niya ang mga komentong bumubulong sa kanyang paligid. Ano ang tumatakbo sa isip ni Jack? Mukhang napunta sa ulo niya ang nauna niyang tagumpay at nagsisimula na siyang tumawid sa linya, buti na lang at hindi kasama sa attribute na sugal ang buhay at kamatayan. Kung matalo siya, mawawalan lang siya ng 4 na milyong spirit crystals. Napakaswerte ni Jack. Sa tingin mo maswerte siya? Parang hindi naman. Si Jack ay nagdulot ng maraming problema sa oras na ito. Sa tingin mo ba ay magkakaroon siya ng magandang araw sa hinaharap pagkatapos ng pagiging basto sa isang napiling disipulo ng Asher Clan? Sa tingin mo ba ay pakakawalan siya ng Asher Clan? Manood ka na lang. Maaaring ligtas siya sa ngayon, ngunit may panganib sa lahat ng dako sa hinaharap. Ito na ang huling mapayapang araw niya. Ang tanging paraan para mabuhay siya ay kung ang kanyang mga kasanayan ay napakahusay na walang sinuman mula sa Asher Clan ang makakalaban sa kanya. Isang mandirigma mula sa White Marsh Continent ang nagsabi ng lahat ng iyon. Siya ay natural na may negatibong opinyon sa mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia. Kahit na nanalo si Jack ng ilang kaluwalhatian para sa mga mundo sa ikatlong baitang, hindi pa rin inaprubahan ng ilan sa mga mandirigma mula sa White Marsh Continent si Jack. Naramdaman pa nila na si Jack ay pinalad na manalo. Kabanata 3253. Ang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay hindi napigilan ang mga salita ni Jack, kaya nagsimula silang sumigaw sa kanya. Naririnig mo ba yon? Sinaktan mo ang Asher Clan. Wala kang magandang araw sa unahan mo. Mas mabuting lumuhad ka at humingi ng awa sa amin ngayon din. Pumunta ka at humingi ng tawad sa lahat, at baka mapatawad ka namin. Kung hindi, mabubugbog ka na parang daga sa kalye sa hinaharap. Napatawa si Jack nang marinig ang lahat ng iyon. Malamig niyang tiningnan ang mga nagsalita, at may pinagbabatayan na pagbabante sa kanyang mga salita habang nagsasalita siya, sa iyong lakas. Nanunuya si Jack, hindi isinasaalang-alang ang mga taong ito bilang nagkakahalaga ng kanyang pansin sa lahat. Maliban kung inatake nila siya ng buo, wala ni isa sa kanila ang magiging katapat niya sa solong labanan. Kahit na isang napiling disipulo ng Asher Clan ang nasa harap ni Jack, hindi man lang siya kukurap. Lalong lumakas ang ingay sa paligid ni Jack dahil sa kanyang sinabi. Marami sa kanila ang nasa sabik na nag-uusap, at marami sa kanila ang nag-iisip na si Jack ay baliw.
Pakiramdam nila ay hindi alam ni Jack ang kanyang lugar upang igiit na labanan ang Asher Clan. Isang kalunos-lunos na kapalaran ang naghihintay sa kanya. Kinailangan ng isang talagang baliw na tao na gustong tumayo laban sa isang buong angkan na mag-isa. Tahimik na umiling ang mga mandirigma na pumayag kay Jack. Ang mga hindi sumasang-ayon kay Jack ay nagsimulang pamuuna kay Jack na naniniwala na siya ay naghuhukay lamang ng mas malalim na butas para sa kanyang sarili. Kamatayan lang ang naghihintay sa kanya. May mga nagsimulang magtaka kung gaano kakilakilabot ang pagkamatay ni Jack. Narinig niya ang lahat ngunit hindi niya pinansin, sa kabila ng nakakainis na marinig. Isinasa puso ni Rudy ang lahat, gayunpaman, at ang kanyang mukha ay namumula sa galit, walang ibang nais kundi ang magsimulang makipagtalo sa kanilang lahat. Gayunpaman, alam niya na hindi siya mahusay sa kanyang mga salita. Hindi pa nagsasalita si Jack, kaya baka masira niya ang kanyang mga plano kung gagawin niya. Kaya, naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang nakatitig sa lahat ng mga daldal na tanga. Nanunuya si Jack habang malamig na sumulyap kay Dan, hindi pinapansin ang iba. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad ng mahigpit patungo sa kanlurang lugar na nakasimangot mula sa mga nanunood sa silangang lugar. Ang mga mandirigma sa kanlurang lugar ay wala sa mood na magpatuloy sa pagpapahinga. Lahat sila ay tumingin kay Jack na nalilito. Isang mandirigma mula sa silangang lugar ang nagsabi, sinisikap ba niyang hamunin ang iba? Mukhang iyon ang kaso, ngunit sino ang kanyang hahamunin? Kahit na sa tingin ko ay hindi kapani-pani walang mayabang si Jack, tiyak na mayroon siyang ilang mga kasanayan. Kalahati ng mga mandirigma sa kanlurang lugar ay hindi katugma para sa kanya, hindi bababasa. Nag-aalala ka ba para sa mga mandirigma sa kanlurang lugar? Walang dapat ikabahala. Hindi sila tanga. Ipinakita na ni Jack ang kanyang kakayahan kanina, kaya karamihan sa kanila ay alam ang kanyang kakayahan. Kung sa tingin nila ay hindi nila matatalo si Jack, maaari na lang nilang tanggihan ang sugal. Ang mga sugal ng katangian ay nangangailangan ng pag-aproba mula sa magkabilang panig upang magsimula pa rin. Dahan-daang naglakad si Jack papunta sa western area. Sa sandaling iyon, nakabukas ang mga mata ng karamihan sa mga mandirigma doon habang nakatitig kay Jack ng alerto. Si Jack, gayunpaman, ay walang pakialam sa mga titig na iyon. Maaari nilang isipin kung ano ang gusto nila sa kanya. May plano na siya sa isip niya. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras, at sayang ang effort sa pakikipag-usap kay Dan. Dahil ayaw ni Dan na sakupin kaagad ang hamon ni Victor, kailangan ni Jack na pumili ng bagong kalaban. Hindi man lang niya nilinggan ang mga mandirigma sa kanlurang lugar at nakatingin lang sa mga tabla sa harapan nila. Kabanata 3254. Isang frost flower. Ang bagay na ito ay hindi mura, ngunit hindi ito gaanong kapakipakinabang sa akin. Ang frost flowers ay lubhang kapakipakinabang sa mga babaeng mandirigma, ngunit ang magagawa lang ni Jack sa isa ay ibenta ito. Wala nang ibang gamit, kaya napatingin siya sa susunod na mandirigma. Nagpatuloy siya sa paglalakad, naaalala ang lahat ng mga kayamanan na interesado siya at nagpaplanong gumawa ng panghuling pagsusuri mamaya. Walang nakakaintindi sa ginagawa ni Jack. Karamihan sa mga mandirigma sa silangang lugar ay natulala. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin, sa tingin ba niya namimili siya. Naglalakad lang siya at pumipili ng gusto niya. Masyadong mayabang yun. Kahit na ang isang napiling alagad ay hindi maglalakas loob na gawin iyon. I think bagay na bagay sa personality niya. Hindi ba't lagi naman siyang ganyan? Ginagawa lang niya lahat ng gusto niya. Ang kanyang mga aksyon ay malamang na nagagalit sa lahat ng mga mandirigma sa kanlurang lugar. Nasaktan niya ang lahat sa puntong ito. Mukhang walang pakialam si Jack, parang may balak lang siyang makatipid ng oras, kahit na. Gusto ko lang buksan ang ulo niya para makita kung ano ang iniisip niya. Galit na tumingin kay Jack ang mga mandirigma ng kanlurang lugar. Kahit na gusto niyang kunin ang isa sa mga taya, dapat niyang gawin ito mula sa malayo. Palakad-lakad sa gitna ng lahat, dahan-daang nag-iisip, na parang hindi niya iginagalang ang mga ito. Hindi nila matanggap iyon. Lahat sila ay may madidilim na tingin sa kanilang mga mukha na parang nakainom lang ng lason. Ang paraan ng kanilang pagtingin kay Jack ay kakaibang nagkakaisa dahil halos hindi maitakpan ang kanilang galit. Samantala, tila walang pakialam si Jack sa iniisip ng iba. May isang simpleng dahilan kung bakit galit na galit silang lahat sa ginawa ni Jack. Ito ay dahil ang lahat sa kanila ay nadama na siya ay hindi karapat-dapat na gawin iyon. Kung ito ay ang pinakamataas na alagad ng isang banal na baitang angkan na gumagawa nito, tatanggapin nila ito ng walang pag-aalinlangan, ni hindi man lang nangangahas na magsabi ng anuman tungkol dito. Galit na galit silang tumingin kay Jack dahil lang sa pakiramdam nila ay wala siyang karapatang pumili sa kanila ng ganoon. Walang pakialam si Jack. Ang mga taong iyon ay hindi maglalakas loob na salakayin siya kahit gaano pa niya sila galit, baka sila ay magkaroon ng kahihinatnan ng paglabag sa mga batas.
Ang sino mang gumawa niyan ay tatamaan ng kidlat at magiging abo. Matagal na naglakad si Jack bago siya tuluyang huminto. Nagtaas siya ng kilay at bumulong sa sarili, may spirit rose fruit dito. Hindi masama. Ang isang spirit rose fruit ay nasa pagitan ng 7 hanggang 8 milyon ang halaga, at mayroon itong parehong mga epekto tulad ng isang hiyas ng kaluluwa. Kung masipsip niya ito ay magiging purong enerhiya ng kaluluwa upang mapahusay ang kanyang lakas. Pagkatapos tumingin sa paligid, ang spirit rose fruit ang tanging bagay na nakatawag ng pansin ni Jack habang ang iba ay hindi gaanong nakakatulong sa kaluluwa. Pagkatapos pag-isipan ang kanyang mga pagpipilian, sa kalaunan ay pinili ni Jack ang spirit rose fruit. Pagkatapos ng lahat, mayroon ding enlightened soul root na naghihintay sa kanya. Pareho sa mga kayamanang iyon ay lubhang kapakipakinabang kay Jack. Nakondense na niya ang ikalimang bahagi ng isang divine soul. Matapos makuha ang 2 kayamanang iyon, ang kanyang divine soul ay lubos na bubuti. Sa pag-iisip nito, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang pambihirang ngiti. Gayunpaman, ang may-ari ng board na iyon ay hindi kapani-paniwalang hindi nasisiyahan. Kabanata 3255. Nakakunot ang noo ni Nevada Lloyd habang galit na nakatitig kay Jack. Nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Jack, mas lalong sumibol ang galit ni Nevada. Bumangon siya mula sa kanyang banig, pinaikit ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Jack, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. May balak ka bang hamanin ako? Halos sumisitsit siya sa puntong ito, at kitang-kita kung gaano kagalit si Nevada kay Jack. Mukhang naggrocery si Jack, naglibot-libot bago huminto sa harap ng Nevada. Ang kanyang pag-uugali ay nagparamdam kay Nevada na insulto, kahit na siya ay napili. Pakiramdam niya ay tinatapakan niya ang buong dignidad niya. Habang iniisip ito ng Nevada, lalo siyang nagalit. Bahagya pang nanginginig ang mga kamay niya. Tumingin siya kay Jack na parang gusto niyang punutin si Jack. Samantala, tumingin si Jack sa Nevada. Ang mga manggas ng Nevada ay may gintong pattern sa mga ito, ibig sabihin, ang Nevada ay mula sa Golden Continent. Isa pang tao na masyadong mataas ang tingin sa sarili. Ngumuso siya at sinabing, dito ka lang nakaupo, at nag-set up ka na ng board. Ang mga bet setters ay natural ang mga uupo dito. Bilang bet taker, hindi ba dapat hinahamon kita? Kung bawal akong hamanin ka, bakit hindi mo nalang isulat sa pisara na hindi ka tatanggap ng hamon sa sinumang mas malakas kaysa sa iyo? Ang mga salitang iyon ay lalong nagpagalit sa Nevada. Kumaibot ang kanyang mga labi, at maging ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Alam mo ba kung sino ako? Ako ay mula sa White Phoenix Clan, isang Holy Grade Clan. Ako ay isang piniling disipulo. Halos isinisigaw niya ang mga salitang iyon na para bang gusto niyang patunayan kung gaano katawa-tawa ang mga kilos ni Jack. Gusto niyang takutin din si Jack, ayaw niyang masyadong malayo ang mga bagay-bagay. Ang pagiging pinili ni Jack ng ganoon ay labis na nakakainsulto sa Nevada. Hindi man lang nag-abalang magtaas ng kilay si Jack sa mga salitang iyon. Kalmado siyang tumingin kay Nevada na parang nagbubuga ng kalokohan. Nang mapansin kung gaano katahimik si Jack, halos mag-hyperventilate si Nevada sa galit at sa wakas ay naunawaan niya ang galit ni Dan. Itinuro ni Nevada ang mukha ni Jack. Bata ka, sinaktan mo na ang Asher Clan. Sasaktan mo rin ba ang White Phoenix Clan? Hindi ka ba nag-aalala na marami kang ginagawang kaaway para sa iyong sarili? Nang marinig iyon, sinabi ni Jack nang may pang-aalipusta, sa tingin ko ikaw ang masyadong mataas ang tingin sa sarili niya. Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka? Kahit na maraming pagkakataon sa loob ng lungsod, hindi pa rin pinapayagan ang paggrupo para umatake. Maliban na lang kung makuha mo ang iyong mga kaibigan na atakihin ako kasama mo, kailangan mo akong labanan ng mag-isa. Ang White Phoenix Clan at ang Asher Clan ay parehong hindi ko napapansin. Si Jack ay tapat lamang sa kanyang mga salita at hindi nagpapalaki ng anuman. Nang marinig ito ni Nevada, gayunpaman, labis siyang nagalit. Kung tutuusin, ininsulto ni Jack ang kanyang sarili at ang kanyang angkan. Huminga siya ng malalim at umiling, sa tingin mo kaya mong harapin ang lahat ng mga disipulo mula sa 2 Holy Grade Clans. Napangisi si Nevada nang marinig ang sinabi ni Jack. Pakiramdam niya ay hindi na mailalarawan na mayabang lang ang lalaking nasa harapan niya. Nasa level na ng pagiging baliw si Jack. Hindi ba niya alam ang sinasabi niya? Isang tao ang lumalaban sa 2 Holy Grade Clans. Casual din niyang sinabi ito. Parang madaling gawin ni Jack. Naisip ba niya na siya ay isang napiling alagad ng isang pangunahing angkan mula sa isang mundo ng unang baitang? Ngumisi si Nevada at sinabing, alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre, alam ni Jack kung ano ang kanyang sinasabi at ipinahihiwatig. Kaya naman, dahil ayaw niyang pag-isipan pa ang problema, tumawa siya at sinabing, ayaw mo bang ipakita sa akin ang lugar ko tulad ni Dan? Bilisan mo. Nagmamadali akong malaman.
Kabanata 3256. Hindi napigilan ni Rudy ang mapatawa ng marinig iyon. Naiintindihan niya kung gaano kagalit ang nararamdaman ni Jack. Talagang ayaw niyang mag-aksaya ng oras at pagsisikap sa mga taong iyon. Halata namang may ibang plano si Jack. Sa kasamaang palad, hindi naiintindihan ng mga taong iyon. Naramdaman lang nila na si Jack ay walang katotohanan. Si Nevada ay ganap na natigilan. Kumaibot ang kanyang labi habang humihingal at sumigaw, "May sakit ka." Tumaas ang isang kilay ni Jack, gustong sampain pabalik sa Nevada ngunit nagpa siya na hindi ito matapos ang ilang pag-iisip. Walang dahilan para magsalita siya pabalik sa sandaling iyon. Kahit anong sabihin niya, iisipin lang ng mga iyon na baliw siya. Kahit na ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay minumura na siya. Naiintindihan ba niya ang sinasabi niya? Hindi ba siya masyadong magaspang sa mga salita niya dito? Tama kayo kung tutuusin, ang kanyang nakaraang tagumpay ay nakuha sa kanya kaya nakalimutan niya ang kanyang lugar. Siya ay nagsasalita na para bang mas magaling siya kaysa sa mga piniling alagad. Totoo naman, hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip niya. Masyado na siyang malayo. Sa tingin ba niya si Hestia ay isang second-grade world? Kahit na malakas siya sa kontinente ng Hestia, malakas lang siya sa mga mahihina. Hindi siya aabot sa Golden Continent, ngunit sinusubukan niyang hamanin ang mga mandirigma mula sa dalawang pangunahing angkan sa Golden Continent. Kung hindi ko lang ito naririnig ngayon, hindi ako maniniwala. Huwag kalimutan kung anong klaseng lugar ang Hestia. Naipit lang ito sa sarili nitong sulok matapos matrap ng hindi kilalang hadlang libu-libong taon na ang nakalilipas. Nahiwalay sila sa ibang mundo. Kung hindi dahil sa umiikot na mundo, malamang na hindi nila malalaman kung ano talaga ang mga mandirigma mula sa ibang mga mundo. Ang mga kasanayan ni Jack ay nakatayo sa tuktok ng Whirling World. Sanay na siya sa pagiging hari at naging mangmang dahil dito. Hindi niya maintindihan kung gaano kaiba ang kontinente ng Hestia sa ibang mga mundo. Hindi siya confident pero conceited. Hindi niya alam ang lugar niya. Malalaman niya kung gaano siya ka-absurd sa pag-arte pagkatapos niyang matalo mamaya. Ang mga mandirigma ng Golden Continent ay natahimik lahat dahil sa galit. Pinagtibay nila na si Jack ay isang ganap na baliw, at lahat ng sinabi niya ay ikinagalit nila. Kahit alam nilang hindi alam ni Jack ang sinasabi nito, hindi pa rin nila napigilan ang kanilang galit na kumuulo. Natawa sa pagkadismaya si Dan at ngumisi, halata naman kung gaano kawalang laman ang ulo niya kung masasabi niya ang mga bagay na ito. Kahit ako ay hindi maglakas loob na kumilos sa ganoong paraan, na sinasabi na magagawa kong talunin ang lahat ng mga disipulo mula sa dalawang banal na angkan sa mga tunggalian. Tuldok. Nakakabaliw kung gaano siya ka-arrogant para masabi niya iyon. Tahimik na umiling si Victor, nakatingin kay Jack na may pagkaawa. Kahit na ang mga salita ni Jack ay hindi kapani-pani walang katotohanan, hindi nais ni Victor na kutsain si Jack tulad ng iba. Sumangayon siya sa kung paano hinuhusgahan ng lahat si Jack at ipinapalagay niya na lumaki siya na nakasilong. Hindi rin niya alam kung gaano kalaki ang mundo. Malamang na hindi siya nakatagpo ng anumang problema, kaya malamang na naramdaman niya na siya ay walang kapantay. Hindi na nakatiis si Dan. Kung ipagpatuloy niya ang paghihintay, lalo lang siyang makakarinig ng mga katawa-tawa mula kay Jack. Kahit na si Jack ay hindi kapani-pani walang masayang maingay, sila ay nakakagalit din. Lumingon siya para tingnan si Victor. Hindi ko muna guguluhin ang tanga sa ngayon. Haharapin muna kita. Kumunat ang noo ni Victor, hindi nasisiyahang tumingin kay Dan. Talagang lumalagpas sa linya si Dan. Huminga siya ng malalim at galit na sinabi, "Patuloy mong sinasabi na mayabang ang iba, pero hindi ba?" Kabanata 3257. Napangisi si Dan sa sinabi ni Victor. "Kaya ko kasi magsalita. Kayong dalawa ay medyo magaling sa sarili ninyong mundo, ngunit wala kayo kung nasa Golden Continent kayo. Ipapakita ko sa inyong dalawa kung gaano ka naiiba ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo." Wala nang patutunguhan ang pag-uusap pagkatapos ng lahat ng nangyari. Tumalikod si Dan at naglakad patungo sa Progeny Stones, at sumunod naman si Victor. Nang makita ang mga galaw mula sa kabilang dulo, nagsimulang mabalisa si Jack. Napatingin siya kay Nevada na namumula na sa galit at hindi maiwasang sumimangot. "Tapos ka na bang magalit? May karapatan ka rin bang maging?" Nanlaki ang mga mata ni Nevada at pumikit, "Anong sabi mo? Wala akong karapatang magalit." Nalilito na ang Nevada sa paraan ng pag-iisip ni Jack sa mga bagay-bagay. Sinusubukan pa nga nitong makipagtalo tungkol sa pagkagalit niya. Huminga ng malalim si Jack at malamig na sinabi, "Kung sa tingin mo matatalo mo ako, halatang may karapatan kang magalit, pero hindi. Huwag mong isipin na maniniwala ako sa anumang sasabihin mo. Kung gusto mong patunayan ang iyong sarili, pagkatapos ay ihinto ang pag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap. Bilasan mo at tanggapin mo ang hamon ko."
Lubhang dumilim ang mukha ni Nevada habang nanginginig ang mga labi. Sige, dahil gusto mong matalo, ibibigay ko ang gusto mo. Sa sandaling iyon, masyadong galit na galit ang Nevada para maging makatuwiran. Isa lang ang nasa isip niya, ang mabilis na tapusin ang labanan. Gusto niyang malaman ng lokong ito kung gaano siya kalakas. Mayroong kabuoang 33 progeny stone, lahat ay nakaset up sa isang hilera. Sa sandaling iyon, lumakad na sina Dan at Victor, kapwa umaamoy ng galit sa isa't isa. Ang kapaligiran ay hindi kapani-pani walang tense. Ayaw ni Jack na mag-aksaya ng oras. Pagkatapos pumayag ni Nevada, agad siyang naglakad. Galit na galit si Nevada kaya sumugod siya. Bawat hakbang niya ay bahagyang yumanig ang lupa. Ang mga mandirigma sa silangang lugar ay tumingin ng may labis na interes. Kahit na hindi lahat ay interesadong lumahok sa mga attribute na sugal, masigasig silang manood ng isang bagay na kawili-wili, at isang palabas na kasing interesante ng isang ito ay isang bagay na nangyari nang wala pang isang beses sa isang buwan. Lahat sila ay tumingin ng may malaking interes, at napuno muli ng mga talakayan ang silangang lugar. Sa tingin mo ba mananalo si Jack? Ang Nevada ay isang piniling disipulo. I wonder kung mas malakas ba siya kay Dan. Kailangan nating tanungin ang mga mandirigma ng Golden Continent tungkol dyan. Hindi pa kami nakapunta sa kontinente, kaya hindi namin alam kung ano ang pakiramdam doon. Ang mga mandirigma ng Golden Continent ay handang ipaliwanag ito sa lahat. Malakas na sinabi ng isang disipulo ng Asher Clan, si Dan, syempre, medyo mas malakas. Ang White Phoenix Clan ay isang holy grade clan tulad ng Asher Clan, ngunit ang kabuoang lakas nito ay mas mahina kaysa sa Asher Clan. Sa mga tuntunin ng standing, medyo mas mataas din si Dan kaysa sa Nevada. Nagkita silang dalawa sa isang friendly tournament 2 buwan bago nagbukas din ang Whirling World. Nagkaharap silang dalawa, at si Dan ang malinaw na nanalo. Pagkatapos sabihin iyon ng taong iyon, tumingin ang lahat sa mga disipulo ng White Phoenix Clan. Ang mga disipulo ng White Phoenix Clan ay hindi mukhang masaya, ngunit walang sino man ang aktwal na nagpahayag ng anumang pagtutol. Tila ang pahayag na ito ay hindi isang kasinungalingan pagkatapos ng lahat. Ang mga kakayahan ni Dan ay nasa mas mataas na antas. Kahit na nagtagumpay si Jack na talunin ang Nevada, hindi ito gaanong ibig sabihin. Sa sandaling iyon, nakaharap si Nevada kay Jack. Si Jack ay patungo sa silangang bahagi ng Progeny Stone, habang ang Nevada ay patungo sa kanlurang bahagi. Kabanata 3258. Magkaharap silang dalawa. Kung ikukumpara sa kung gaano galit na galit ang Nevada, si Jack ay tila hindi kapani-pani walang kalmado na para bang lahat ng nangyari ay nasa kanyang kontrol. Naglakad ang caretaker at pumwesto sa pagitan nilang dalawa. Katulad ng dati, mahinahon niyang ibinalita ang pagsisimula ng sugal. Sa sandaling iyon, magkaharap na rin sina Victor at Dan, at isang progeny stone lang ang nasa pagitan nila. Nakita nila kung ano ang sitwasyon sa kabilang panig sa isang sulyap lamang. Sa sandaling iyon, itinoon ni Dan ang buong atensyon kay Victor. Nakataas ang kilay ni Victor habang seryosong nakatingin kay Dan. Pinaikit ni Dan ang kanyang mga mata. Alam kong napaka-confident mo. Gumagamit ka rin ba ng lower ultimate god rank technique? Hindi naman nag-abalang itago ito ni Victor habang tumatango. Ang technique na ginamit niya ay tinatawag na Flaming Skies at isang lower ultimate god rank technique. Ang katotohanan na siya ang pinakamataas na ranggo na napiling disipulo sa isang ikawalong baitang angkan ay nangangahulugan na siya ay mas matalino kaysa sa sinumang ordinaryong mandirigma. Para sa maraming mandirigma, ang mga discarding may pinakamataas na ranggo ng Diyos ay malayo sa kanilang maabot, ngunit para sa mga henyo na tulad nila, ito ay isang stepping stone lamang. Ngumisi si Dan at sinabing, paano kung may alam kang mas mababang ultimate god rank technique? Sa tingin mo ikaw lang ang makakagawa niyan. Gumagamit din ako ng lower ultimate god rank technique, at masasabi ko pa sa iyo na nakuha ko na ang aking golden meteor technique hanggang sa ikalawang yugto. Naninigas ang confident na ekspresyon ni Victor nang marinig ito. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata habang lumulunok, at maging ang kanyang paghinga ay medyo bumilis. Si Dan ay nasa ikalawang yugto na ng kanyang pamamaraan at iyon ay isang bagay na hindi inaasahan ni Victor. Tanging ang mga maaaring gumamit ng mas mababang ultimate god rank na mga diskarte ang nakakaalam kung gaano kahirap makabisado at maunawaan ang ultimate god rank na mga diskarte. Napakaraming bottleneck na ang kanyang pinagdaanan para lang makarating sa kinaroroonan niya. Alam niyang makakarating din siya sa ikalawang yugto, ngunit sa tansya ni Victor, aabot pa ito ng kahit 1 hanggang 2 taon. Hindi niya inaasahan na nasa ikalawang yugto na si Dan sa pagiging bata ni Dan. Ipinaliwanag nito kung bakit napakayabang ni Dan, siya ay may mga kasanayan upang suportahan ang kanyang mga salita. Napaawang ang labi ni Victor na biglang nawala ng kumpiyansa. Si Jack, gayunpaman, ay nanatiling kalmado nang marinig ang lahat ng iyon, na para bang lahat ng sinabi ni Dan ay walang kaparerekon.
Kitang-kita ni Nevada ang ekspresyon ni Jack habang nakatayo sa harapan niya. Nang makita niyang kalmado pa rin si Jack, ngumisi siya, para saan ka ba nagkakaganyan? Tumanggi akong maniwala na hindi ka natatakot na harapin ang napakalakas na kalaban. Maliban na lang kung wala kang puso, walang paraan para manatiling tahimik. Nang marinig iyon ni Jack, umawang ang labi niya sa sobrang inis. Ngumuso siya bago sinabing, well, I would be scared if I were. Walang dapat ikatakot dahil hindi naman ako. Nanginginig na naman si Nevada habang nakatitig kay Jack. Tumingin siya kay Jack at nagngangalit ang kanyang mga ngipin na maraming gustong sabihin. Sa huli, nagpigil siya. Sa kung paano si Jack, marami si Jack para kontrahin siya kahit ano pa ang sabihin niya. Hindi siya kasing galing ni Jack sa mga salita niya kaya nilunok niya lahat ng gusto niyang sabihin. Nakatingin lang siya kay Jack ng masama. Ang mga salita ni Jack ay natural ding narinig ni Dan. Nakakunot ang noo ni Dan habang nakatingin kay Jack ng may inis. He sneered, magpakitang tao ka hanggat kaya mo, brat. Wala ka ng maraming oras para gawin iyon, gayon pa man. Sa isang iglap lang, marirealize mo na isa ka lang clown sa amin kahit gaano ka pa magpakitang tao. Sa hinaharap, malalaman mo kung ano ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon ngayon. Kabanata 3259. Pagkasabi nun, ngumisi si Dan habang nakatingin sa malayo. Napabuntong hininga si Jack sa sobrang inis. Ang mga taong ito ay isang biro, kaya't natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makapagsalita. Sa sandaling iyon, biglang may pumasok sa isip niya. Kung siya ay gumanap ng masyadong mahusay, si Dan ay maaaring magkaroon ng mga hinala tungkol sa kanya at tumanggi na tanggapin ang kanyang hamon. Kung mangyayari iyon, mawawala lang sa kanya ang Enlightened Soul Root. Kung ikukumpara sa Spirit Soul Fruit na nagkakahalaga ng 7 hanggang 8 milyon, ang Enlightened Soul Root ay mas nagkakahalaga kay Jack. Hindi niya maaaring mawala ang pagkakataong makuha ang Enlightened Soul Root. Matapos ipaliwanag iyon, itinaas ni Jack ang isang kilay habang lumilibot ang kanyang tingin sa paligid at nagdesisyon, hindi niya kayang manalo sa Attribute Gamble sa pamamagitan ng landslide tulad ng dati. Aalerto lamang nito si Dan. Napangisi si Jack, hindi na nag-alinlangan habang pinapatawag niya ang soul energy sa kanyang katawan. Isang kulay abong enerhiya ang umikot sa kanyang palad. Hindi na siya tumingin kahit kanino habang ang kulay abong enerhiya ay galit na bumaril sa Progeny Stone. Nang makitang nagsimula na si Jack, hindi na rin nag-aksaya ng oras si Nevada. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang umiikot ang kulay berdeng enerhiya sa kanyang katawan. Ang Nevada ay isang wind attribute warrior. Ang katangian ng hangin sa kanyang katawan ay inilabas na parang isang maliit na bagyo na may Nevada sa gitna. Huminga ng mahabang hininga si Nevada habang inilagay ang kanyang kamay sa bato, at ang berdeng enerhiya ay galit na pumasok sa Progeny Stone. Dalawang alon ng enerhiya ang mabilis na nabuo. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ng lahat habang pinagmamasdan ang lahat ng nangyari. Dahil si Jack ang unang kumilos, parehong tumigil sa pag-uusap sina Dan at Victor at tumingin sa paligid. Pareho silang nagplano na simulan ang kanilang labanan sa katangian pagkatapos mapanood ang Jacks. Ang kulay abong enerhiya ay sumalungat sa berdeng enerhiya, at ang dalawa ay tila magkatugma, na labis na ikinagulat ni Nevada nang nanlaki ang kanyang mga mata. Inamin niya na medyo sanay si Jack, pero hindi niya inaasahan na mapapapantayan siya ni Jack. Hindi napigilan ni Nevada ang lahat na may layuning mabilis na manalo sa labanan at gawing maganda ang kanyang sarili. Nagsagupaan ang kulay abo at berdeng enerhiya, at ang parehong enerhiya ay sinubukang lampasan ang isa't isa, kahit na sinusubukang ay absorb ang isa't isa. Gayunpaman, ang kanilang mga kasanayan ay malapit, at pareho ay magkatugma, imposibleng sabihin kung sino ang nanalo sa sandaling iyon. Tumaas ang isang kilay ni Dan, alam kung saan nakatayo ang mga bagay sa sandaling iyon. Ngumisi siya habang nakatingin kay Jack na parang patay na tao. Muling nag-iingay ang silangang lugar. Marami sa kanila ang nag-iisip na si Jack ay hindi makakasama sa Nevada, kaya hindi nila inaasahan na si Jack ay pantay na mapapantayan sa kanya. Si Jack ay hindi mas mahina kaysa sa Nevada. Marami sa mga mandirigma mula sa Golden Continent ang hindi manatiling kalmado nang makita nila iyon. Pagkatapos ng lahat, ang Nevada ang napiling disipulo ng White Phoenix Clan, isang banal na angkan ng grado. Ang katotohanan na si Jack ay kapantay niya ay nangangahulugan na si Jack ay may mga kasanayan ng isang napiling disipulo ng isang banal na angkan ng baitang. Marami sa kanila ang hindi matanggap ang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, ang Hestia Continent ay isang hindi gaanong mahalagang lugar sa kanilang mga mata. Maasim na komento ng isang mandirigma mula sa White Marsh Continent, si Jack ay marahil ang pinakamalakas na tao mula sa kontinente ng Hestia. Sa kanyang mga kasanayan, malamang na siya ay isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang tao sa isang maliit na lugar tulad ng Hestia.
Ang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ay hindi nasisiyahan sa pananalitang ito, at marami sa kanila ang gustong salungatin ang kanyang mga salita. Gayunpaman, kailangan nilang aminin pagkatapos isipin na ang mga salita ng tao ay makatwiran, anuman ang kanyang tono. Kabanata 3260. Ang ilang mga tao ay sumang-ayon sa kaisipang iyon, at sila ay naging malalim sa pag-uusap. Pakiramdam ko, medyo extreme ka sa mga salita mo, pero aminin mo na medyo makatwiran. Bago dumating sa Whirling World, ang kapaligiran ni Jack ay masyadong nakakainis. Hindi niya maintindihan kung ano talaga ang mundo. Masyado siyang mayabang at hindi niya alam kung paano kumilos ng mas magalang sa harap ng mga mas malakas kaysa sa kanya. Kakaiba kung walang masamang mangyayari sa kanya. Tama ka, masyado lang siyang baliw. Aminin natin na malakas siya, pero laging may mas malakas. Dahil lang sa malakas siya, hindi ibig sabihin na hindi siya matatalo. Kung naiintindihan niya iyon, malamang na hindi siya kumilos tulad ng ginawa niya. Habang sinasabi nila iyon, ang ilan sa kanila ay nagsimulang maghinagpis sa katotohanan na si Jack ay napakawalang alam dahil siya ay nakakulong sa kanyang mundo. Hindi niya alam kung gaano kalawak ang universo, at dahil doon, ginawa niya ang lahat ng gusto niya at nasaktan ang marami. Nagsimula pang ang talakayin ng ilan sa kanila kung paano haharapin ni Dan si Jack. Hindi tanga si Dan. Si Jack ay hindi mahahawakan sa Progeny area, ngunit ang panloob na lungsod ay hindi lamang limitado sa Progeny area. Hindi ba siya pwedeng umatake malapit sa Red Sun Monument? Sa kung paano si Jack, talagang susubukan niya ang kanyang kamay doon. Pagkatapos, masigurado lang ni Dan na mayroon siyang mga tao doon o kahit na siya mismo ang gagawa nito. Kahit na ano, ang mga araw ni Jack ay bilang. Ang taong iyon ay hindi kapani-pani walang kumpiyansa habang sinasabi niya iyon na parabang nababasa niya ang nasa isip ni Dan. Tiningnan lang ni Rudy ang mga taong iyon na may malamig na Simon Gott. Kahit na hindi niya alam kung ano ang Red Sun Monument, alam na alam niya na ang mga taong ito ay mapapangarap lamang kung inaakala nilang gagawin ni Jack. Mamatay. Hindi hahayaan ni Jack ang sinumang magtangkang umatake sa kanya. Kung ikukumpara sa kung gaano maingay ang kanlurang lugar, ito ay mas tahimik sa paligid ng Progeny Stones. Parehong nakasimangot sina Dan at Victor habang pinagmamasdan si Jack. Wala sa kanila ang inaasahan ang pagkapatas. Pagkatapos ng lahat, ang Nevada ay mula sa isang banal na baitang angkan at napiling alagad noon. Ang kanyang mga kakayahan ay hindi maaaring maliitin. Kahit na nagpakita si Jack ng pambihirang kakayahan noon, hindi siya may kukumpara sa Nevada. Gayunpaman, napatunayan ng katotohanan na ito ay hindi totoo. Ang laban ay nasa isang kumpletong pagkapatas, at tila ang kanilang mga kasanayan ay nasa parehong antas. Nakita pa nila ang Nevada na nagsisimula ng pawisan. Nagsisimula ng humihingal si Nevada at galit na galit niyang pinaikot ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Unti-unting kumikiliti ang oras, at mas nababalisa ang Nevada sa bawat minutong lumipas. Bahagyang kumaibot ang mga labi niya, hindi na tumitingin kay Jack na may casual na tingin kanina. Pareho siyang nagulat at seryoso. Nakataas ang kilay ni Jack habang nakatingin sa Nevada. Ano ito? Natatakot ka ba? Nakasulat sa buong mukha mo. Galit na tinitigan ni Nevada si Jack. True enough, natakot siya. Agad na tumayo si Nevada at sinimulang sigawan si Jack. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.